Sa isang tahimik na silid-aralan, tinuturo ni Ginoong Darlen sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Pero mukhang may isang batang hindi nakikinig. Magandang umaga sa inyong mga bata. Ngayon, nais ko ipaalam sa inyo na ang pangangalaga sa ating kalikasan ay tulad ng pag-aalaga sa ating mga katawan. Bakit? Pagkat ito ang ating tahanan. Kung sakaling mawala man ito, ay mawawalan na rin tayo ng buhay. Ngayon, nais ko magtanong, sino sa inyo makakapagbigay sa akin ng halimbawa na ginagawa niya sa pangangalaga ng ating kalikasan? Okay, sige Mary, maaari ka ba magbahagi? Teacher, sa pamamagitan pa ng pagtatanim at hindi pagtatapon ng basura kung saan-saan. Tama yan. Kahit sa maliit na paraan, ay dapat natin ito pangalagaan. Malaki man o maliit, lagi nang tatandaan, ay mayroon itong kapaki-pakinabang. Ay naku, puro na lang halaman at basura naman po, nakakabagot naman. Ivy, mayroon ka bang nais idagdag sa kaalaman ni Mary? Mukhang may sinasabi ka dyan. Maaari ka bang tumayo? Hindi ko naman po kasi naiintindihan. Bakit pa kasi kailangang alagaan ng halaman? Hindi naman siya nagsasalita. Maaaring tama ka, Ivy. Kaya lang, kung wala ang mga halaman na yan, tingin mo ba makakapagbigay sila sa atin ng hangin? Kahit na maliit na halaman o malaking puno yan, malaking epekto ang kanilang kawalan. Sapagkat sila ang nagbibigay ng hangin upang tayo ay mabuhay. Kaya kailangan natin sila pangalagaan. Ngunit si Ivy tila walang pakialam. Hindi pa niya nauunawaan ng tunay na halaga ng kalikasan. Kinabukasan, ipinakita ni Ivy ang kanyang tunay na ugali. Walang pakialam sa paligid at sa mga buhay na meron ito. Ivy, basurahan mo. Bakit mo tinapon dyan? Maliit lang na bagay yan. Nilinisan din naman ang gamit. Kaya na po. Hindi lang yon ang kanyang ginawa. Pinupunit pa niya ang dahon ng mga halaman at hinahabol ang mga paru-paro. Nen, bakit mo sinisira ang mga halaman? Ano pang kasalanan nila sa'yo at sila'y pinapaisahan mo? Ano naman po? Di ayusin yung mga sinira ko. Hindi mo kat alam may buhay din sila katulad mo. Ay naku Lola, ang dami mong sinasabi. Araw-araw, ang mga halaman din ang magpaparusa sa iyo. Hindi nakinig si Ivy sa matanda at hindi niya alam ang kausap pala niya ay isang diwata na tagapangalaga ng kalikasan. Binigyan na kita ng babala, ngunit patuloy mo pa rin sinisira ang kalikasan. Panahon na para bigyan ka ng aral. Sino ka? Ito si Diwata Luntian, tagapangalaga ng kalikasan. Dahil sa iyong kapabayaan, ipapakita ko sa iyo kung paano manirahan sa mundong walang respeto sa kalikasan. Nasaan ako? Diwata! Diwata! Saan mo ako dalahin? Ang init! Walang hangin! Ba't ganito ang pangit? Ba't ang daming patay na dahon? Diwata! Diwata! Nasaan ka na? Yan ang mundo kung patuloy mong pinapabayaan ang ating kalikasan. Diyan mo rin mararanasan kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating kalikasan. Lumipas ang ilang araw sa mahiwagang kulungan, unti-unting nagbago si Ivy habang pinagmamasdan ng paligid. Ang mga punong dati buhay ay ngayoy tuyot na at ang mga halaman ay nalanta na rin. Tahimik ang paligid, puno ng lungkot at pangungulila. Dito niya naunawaan kung gaano kahalaga ang bawat buhay sa paligid niya. Kahit maliit lang ako, ipapakita ko sa inyo na kaya ko ring magbago. Unti-unting nagliwanag ang mahiwagang kulungan. Muling tumubo ang mga halaman, sariwa at luntian. Ang mga ibon ay nagbalik, masayang umaawit sa paligid.
Nakangiti si Diwata luntian habang pinagmamasdan si Ivy na ngayon ay puno ng pag-asa. Ivy, ngayon natutunan mo na ang responsibilidad at pagrespeto sa kalikasan. Oo, Diwata. Tutulong na ako sa mga gawain para sa kalikasan. Ngayon, panahon na para ikay aking pakawalan. Wow, Ivy! Ang ganda naman ng dala mong halaman. Ivy, buti bumalik ka na at may dala ka pang halaman. Oo naman, Alessa. Gusto kong ilagay ito sa garden para sa simula ng aking pagbabago at mamahalin ko na ang kalikasan. Mabuti yan! Oh, ay, hindi na pala si Sir. Ito tayo. Magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, Ginoong Darrell. Paano na po? Thank you po! Ikaw ba nakikita ko kayo? Napakaganda na halaman ng inyong dala. At ano naman ba nakikita? Opo, teacher, dinala ko po itong halaman bilang simbolo ng aking pagmamahal sa kalikasan. Tama yan mga bata. Lahat tayo ay may kanya-kanyang responsibilidad na pangalagaan at panatilihing malinis ang ating kalikasan. Tulad ng sinabi ko sa inyo ng nakaraan, hindi lamang iisa dapat ang gumagalaw at naglilinis sa ating kalikasan. Dahil tayong mga tao na nakatira rito ay siyang may responsibilidad na panatilihing maganda, malinis ang ating kapaligiran. Naiintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher! Kung gano'n, palakpakan ng inyong mga sarili. At mula noon, naging inspirasyon si Ivy sa kanyang mga kaklase. Araw-araw, sila ni Eliza ay naglilinis ng paligid, nagtatanim ng mga halaman at nagtuturo sa iba ng tamang pangangalaga sa kalikasan. Hindi na nila hinahayaang magkalat ang basura sa paaralan. Sa halip, nagtulungan sila lahat upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng paligid. Si Ivy, na dating walang pakialam, ay ngayon ay isa ng huwaran ng pagbabago at pagmamalasakit. Dahil sa kanya, unti-unting nagising ang buong klase sa kahalagahan ng kalikasan at lahat sila ay naging bahagi ng bagong simula. Tandaan niyo mga bata, sa bawat maliit na mabuting gawa, nabubuhay muli ang kalikasan.